Ano yun? Kilala mo ba si Maylin? Si Maylin. May kilala akong Maylin. Laging... Tiyata, pilito niyan. So yun na guys, muli nagbabalik po ang Julie Code. Ayan. Good morning, good evening. At shout out sa lahat ng ating mga minamahal na viewers. Ayan guys, makikita nyo sa thumbnail. Meron na namang bagong biktima. Si Ate Maylin. No? At kahapon lang po iyan. Fresh na upload ni Marius Vlog. Guys, supportahan naman po natin si Marius Vlog. Ang kabuuang video ay sa kanya po mapapanood. At meron po tayong gagamitin na video dito, no? Ayan. Kapag hindi tumigil ito, tulungan po ang kababagsakan nito. At gamit na gamit po niya ang kalingap. No? Kalingap daw siya. Ayan. At ano, ito guys, no? Ito si ate, yan si ate, yan nasa likod ni Ate Maylin, ay nagre-reklamo at katunayan ay gustong pumunta kay Kuya Bal. Gusto po kausapin si Kuya Bal patungkol dito kay Ate Maylin, na si Ate Maylin ay nagpapanggap ng vlogger, binablog, and then kukuha ng pera, kung ano-ano pa mga kagamitan. Ayun na guys, no? Bago tayo magpatuloy guys, at meron ako ipaparinig sa inyong video clip. Ito po ay likha ni Marius Vlog guys. Pasintabi po kay Marius Vlog. Yan. Guys, supportahan po natin si Marius Vlog. Pakitamsak naman muna guys. Nasa ganun na isrock po sa panlasa ni YouTube. Ayan. Ito na. Ate Maylin, okay na sana. Maintindihan ka. Kung ikaw ay nagbablog at gamitin mo ang kalingap, kulurum man, kasi hindi official kalingap, kulurum man, maintindihan, dala ng pangangailangan, magpanggap kang kalingap, i-vlog mo yung mahihirap, okay lang yon, maintindihan ka doon. Pero, kung nagbablog-vlogan ka, at nangungutang ka ng pera, di umano ay pinipilit mangutang yung mga tao Di umano ay hindi pa siya nakaka-withdraw, mag-withdraw na daw. Eto guys, likha po ni Marius Vlog, supportahan po natin guys, maraming salamat po. Eto guys, samahan nyo. Anong gusto mo? Okay lang. Di matagal na kayo dito? Opo. Ano? Ano ka kuya? Oo. Sige, bakit kilala mo bang kalingap? Kilala ko po si Kuya Bal, tapos si Kuya Rab. Pero ngayon limot ko na, hindi ba? Wala na akong ginag-online. Dito, ano yun? Kilala mo ba si Maylin? Si Maylin. May kilala akong Maylin. Naging, Yung tiyata ang apelido niyan. bakit po anong, Gawa nang nag-vlog sa amin, ang sabi, tutulungan daw kami. ay, sandali. Si Maylin mismo pumunta dito sa iyo? Si Maylin. Sa anong lugar to? Dos. Dati nasa Bautista kami. Oh. Ngayon, doon niya kami nakita. Ang sabi sa akin, tutulungan daw niya ako ng pampunan. Sabi ko naman, ikaw ang bahala, kung tutulungan kami. Mabuti naman katulog. Hindi ngayon, sabi ko, tagal naman ka bumalik. Sabi ko naman. Pagbalik sa amin, kaya pala ko inakit sa loob, mahiram ng pera. Sabi niya sa amin, Ate, baka meron kang pera dyan, kahit 1,000, sabi niya. Ay, wala ka po, hirap ng buhay namin. Hinang ka kung, sige, ginabantay yung pagtindaan mula ng tinda, tapos papautang kita sa iyo. Nagagalit natin yung ari ito. Sandali tayo. Sa ngayon po, mga kalingap, ito po ay hindi ko po sinasadya na mapag-usapan po natin dito si Maylin. Sa ngayon po ay kumuha po tayo ng soft drinks, para inom po tayo dahil medyo nauuhaw tayo sa kainitan po ngayon ng araw, Kaya hindi po natin ito sinasadya na mapag-usapan po si Maylin. At meron lang po ditong nagtanong sa akin dahil po ako po ay isang kalingap, at sa pagkilala sa iyo ay isa rin siyang kalingap. Kalingap daw siya, nagbablog na siya, sabi ko. Ano naman ka kumaling, kilala ko ka, sabi ko gano'n. Pero kung pera ka kung hingin mo sa akin, wala akong pera. Pinili talaga ako, sabi niya, Ate, baka meron kang 500 ako, wala akong 500, walang binta, sabi ko gano'n. Ate, kahit magkano pera mo dyan, sabi gano'n sa akin. Pinili talaga niya ako, sabi niya, ako meron ka akong 300 na lamang. O sige, te, bukas din, babalik ko pa sa iyo, kasi yung perang bibigay ko sa iyo, bukas ko dadalahin. Sabi ko, naman ka kung matagal, kasi alam mo naman ka ako babantayan ko, baka ka magalit ang hari, sabi ko gano'n. Kaya pinili talaga akong makahiram talaga siya. Sabi ko, huwag naman ka kung may pera ka. Ay, mayroon akong pera nasa ito. Hindi mag-withdraw ka na lang ka. Sabi ko ganyan. Ay, sabi ba naman sa akin, Ate, ano pa, magtatagalan pa, mahuwi na kami ng sa taga-saan ba yung Tarakali? Sabi ko, wala talaga akong pera Maylin. Pinilit hanggang sa makakuha talaga ng pera. Hindi bumalik uli. Di ko na naman sa mag-ubos ng bulta. Ngayon, yung kasamahan ko na taga-Bautista, nakausap din. Ate, baka meron ka dyan 1,000. Sabi naman yung kaibigan ko, wala. Maghiram ka muna Ate, sabi doon sa kanya. Pero sinabihan ko lang si Ate Tess na huwag magbigay. Ay na, ano pa rin yan, pinilit pa rin yung mga hiraman. Nakita pa ngayon yung kala na di kurente, kinuha pa, hiningi daw niya. Sandali.
una-una ikaw nakunan, Tapos tapos din ako. meron kang kasamahan na nakuha din. Inunan pa rin. Bali, ang naibigay yata niya ay, kasi pinapahiram pa siya ng pera para daw maibigay siya nga sa kanya. Itutuwisyon daw ng anak niya. Una sa akin, nagdaing, pangalawang daing sa akin, sabi ko, may pera ka pa nga kako sa akin na nahiram, hindi mo pa nababalik, may hinihiram ka ulit. Baka kako may pera ka, mag-withdraw ka na lang, sabi ko ba yan? Ay ate, magmamadali kami, ganito ganyan, dami niyang rason. Sabi ko, wala talaga akong pera, sabi ko, hirap, wala akong hanap buhay, sabi ko. Ngayon, doon naman kay ate Tis nga, nakasama doon, doon na napakuha, siguro ako kung magkano nakuha doon. Tinatawagan ko, sabi ko, Maylin, kung nahiram mo naman sa amin, pwede bang pakibalik at kailangan namin. Ayun na guys, kay Marius Vlog, pasensya na po, no? At yun na, gusto ko lang may parinig. Ay nako, eto na nga, kagaya nga na sinabi ko, maiintindihan ka kung gamitin mo yung pangalang Kalingap ko, ikaw ay Kalingap, dahil sa kagipitan mo para lang kumita ka ng pera sa ngalan ng pagbablog, kung talagang yung ginagawa mo is charity. Pero ang problema, ang ginagawa mo, namimirwisyo. Marami na, nagreklamo noon pa man. Naalala niyo yung kay Jan Official, yung kasama ni Erwin TV? Ilan yung nabiktima niya doon? 5. Naipapulis na eh. Naipapulis na po siya. Tapos ngayon, eto na naman. Bukod pa po yung nakaraan, guys. May in-upload akong video nung nakaraan. Hindi, tinago ko lang yon. Kasi maliit yung views. So, kailangan alisin ko kasi masisira yung algorithm ko, no? Hindi kasi balanse. So ngayon, bago na naman ito si ate na biktima niya. Ano eh, gipit na gipit, kapit sa patalim, pero yung ginagawa, nakakapirwisyo. Ang dami mo pa, mahaba yung video na yan guys, no? Nandun pa yung, meron sila tinawiran, doon dumadaan sa ilog. Yung ilog malalim, doon lumulusot. Bakit? Kailangan niya lumusot doon sa ilog. Tapos ngayon, meron sinasabi na tirahan daw yung bahay. Yung bahay doon, tapos maganda daw doon. At mag-aalaga ng manok daw, hindi naman niya bahay. Yung ginagawa niya, parang nangaharas, pinipuwersa niya, hinaharas niya yung mga tao. Umutang ka. Pero ang galing, bakit yung mga tao napapasunod niya? No? Gamit niya, nanggagamit siya ng ibang tao, nagpapanggap na mag-vlog-vlog, kasinungalinan. Noon pa man, ubod ka na ng sinungaling. Ano ba ang ginagawa ng asawa nito? Magkasama pa sila? Na nangingikil? Nangingikil sa mga tao? Bakit hindi sila maghanap buhay? Di ba yung hanap buhay niyan? Nagtitinda ng mga gulay-gulay? Wala na ba si Ate M may pakain sa kanyang asawa? Kumuha ka pa ng asawa kung wala din lang naman. Kakwenta-kwenta. Di ba? Tapos ngayon, mamimirwisyo kayo. Ilang tindahan yan. Nung nakaraan guys, ganyan din. Tingnan nyo po kay Marius Vlog. Nung nakaraang araw, ganyan din po. Iba po yung biktima niya. Ganun din. Binablog-vlog niya. Yung mga bahay-bahay, inuutangan din po. Bandang huli, ang kababagsakan nito, hindi magtatagal yan. Makukulong yan. Kasi hindi na tama yung ginagawa. Panluloko sa kapwa. Kumuha ng asawa, wala din naman. Sakit din ang ulo. At wag ko kung ano nangyari na sa mga anak nito. Siguro, pati mga anak nito, hindi na rin maintindihan kung ano na ang lagay. Pero alam naman natin before, na talagang ito ay mga anak ay sinasakripisyo niyang iwanan. Kung saan lang maglalagalag. Baka hindi natin alam po. Ang kawawa po kasi dito guys, yung mga bata. Sa kaluloko niya, sa kapwa niya, baka mamaya, ilan po yan na magreklamo? Ilan po yan? Marami pa, before pa. Marami. Baka hindi lang po yan. Baka marami pa ang hindi pa mga nagsasalita. Dito kay Marius Vlog, mag-ikot-ikot ka pa dyan, Marius Vlog. At baka marami pa dyan ang mga naluloko nito. Ay, delikado. Kasi yung ginagawa niya, paluloko na sa kapwa at gamit ang kalingap. Tapos ngayon, nakukontakin ng iba, si Kuya Bal. Wala namang kinalaman po dyan si Kuya Bal. Hindi naman po alam yan ni Kuya Bal. Ito ang mantot dito, no? Pag kami ganyan, gamit ang kalingap, si Kuya Bal ngayon ang mapuputukan niya. Pero wala pong kinalaman si Kuya Bal. Sa mga kanya kay Ate Maylin, sabi ko nga, paulit-ulit tayo, kung ginagamit ni Ate Maylin ang kalingap sa ngalan ng kanyang pagbablog, kahit siya ay kuluro at hindi official kalingap, okay lang maiintindihan, dala ng kagipitan,
Pero kung tama ang kanyang ginagawa, talagang charity vlogger. Pero kung nagpapanggap at may wisyo, ibang klase na po ito, ibang usapan na po yan. No. Hindi magtatagal yan. Sinasabi ko sa inyo, pagka merong mga nabuwisit diyan, baka hindi lang bugbog ang aabutin yan. Mapupukpok yan. Kakapanloko niya sa kapwa. Kagaya nung kay Jan Official yun, sino ba si Jan Official? Yung may sakit pa. Nabutot balat na, may sakit. Yun pa yung niluko, yung araw-araw ay sumasakit yung tiyan yung anak. Ano ba pangalan ng matanda? Yung anak niya araw-araw sumasakit yung tiyan. Yun pa, binantahan pa ng mga herbal, ng mga dahon-dahon, kung ano laman ng dahon na yun. Ay albularyo. Ngayon, hindi effective yung albularyo. Effective before dahil nakakakurakot siya ng pera. Ngayon, eto na naman, nagpapanggap ng charity vlogger. At yung nakaraan, di umano, ay pautang, at dahil ako'y masweldo na hindi pa ako makakasweldo, pinautang, aywan ko ano nang nangyari. Nung nakaraan lang po, nakaraan linggo lang. Ayan na naman, no. Kay Marius Vlog, ikot-ikot ka pa. Baka marami pa dyan na nabiktima at gamit na gamit ang kalinga. Diyos ko. Ang nakakawa kasi dito guys, yung mga bata, ano na ang lagay ng mga anak. Yung inaanak ni Kalinga Prab, si Maisy, mga inaanak niyang Kalingap yung mga anak niya eh. Kung sana siya nagpakaayos, nagpakatino, eh di sana, yung pinagawang bahay sa kanya, eh maganda ang katatayuan niya sa ngayon. At dire-diretso ang ayuda, dire-diretso yung package na pinapadala ng sponsor, sinira, eh sayang eh. Isipin nyo, linggo-linggo, balikbayan box. Sobra. Ang balikbayan box, talaga, grabe. Eh, ano nangyari? Kaawa-awa. Ayun yung, ano na, nasa kama na, napunta pa sa banig. Sa sobrang katalino. Matalino eh. Yung katalinuhan niya, wala eh. Kung saan lang ginamit eh, sa panluloko sa kapwa eh. Bas pinili niya, yung mawala sa Kalinga. Pero may kadahilanan daw po. Ayan, may napanood akong video. At sabi, kaya daw po umalis, tumakas sa Kalingap dahil nga daw po ay kukunin yung kanyang anak. Yun ang kadahilanan. May nag-vlog dyan. Pero nabigyan linaw po yan ni Andrea D. Yan, shoutout kay Andrea D. Na bagit ko lang. Dahil ang topic nga po natin ay si Miley. Kaya daw umalis si Miley. Dahil kukunin yung mga anak. Kaya tumakas. Ayun, panoorin nyo kay Andrea D. Ayun na guys, mega lang shoutout sa inyo lahat. Kita-kita po tayo sa aking next video. Bye-bye po. Guys, puntahan nyo po kay Marius Vlog. Nandun po yung kabuuan video. Marami pa kayong maririnig doon. Sa last part. Marami. Kunti lang po yung kinuha ko. Ayan, kita-kita po tayo sa aking next video guys. Bye-bye po.